Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa ang salita ng Panginoon Diyos ay ating matutungayan sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Tayo po ay mag-aharal ng salita ng Diyos o aral ng Diyos na nakasulat po dito sa nasabing Biblia. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, napaka-importante ang tamang pagkakilala. Maging sa Diyos, maging sa Panginoong Yesukristo. Kailangan specific, kailangan nakasulat sa kasulatan. Hindi po pwedeng yung magkwento-kwento ka lang. O, halimbawa, nag-aral ka. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan, kaya nag-aral ka, kaya hindi, ang importante may hawak kang Biblia. In fairness naman sa mga reliyon na nagbabawal magbasa ng Biblia, huwag nyo pong gawin yan. Yan ay isang tanda ng ginagawa nyo pong mangmang. Ginagawa nyo mga bobo. Yung inyong mga nasasakupan. Kung halimbawa, pastor ka, ministro ka, o ano man tawag sa'yo. Kapag sinasabi mong hindi kayo ayaw nyo pagdalahin ng Biblia sa inyong simbahan, na sinasabi ninyo, kami lang ang may karapatan magbasa. Meron na po akong narinig na ganyan eh. Ang pangalan niya tago na lang sa pangalan John. Isa siyang born again na malimit, nagkakasalubong kami sa dahan. Kapag araw ng yung pagmiministeryo ko sa individual or family, nagkakasalubong kami. Itong taong ito, si John, na born again, hindi ko nababanggitin yung kanya simbahan, matagal hindi ko siya nakikita. Ang sabi ko sa kanya, "Uy, kumusta ka na?" Nung magkita kami. Pero wala na siyang dalang Bible. Ang nakita ko, nakapolo siya, meron siyang bulsa rito sa polo, at meron nakasiksik na papel. Sabi ko, "Kumusta ka na?" Tinignan ko yung papel. Oh, listahan ng tao pala ito, kako. Akala ko nangungubra ka ng wedding, kako pa. Ano bang ginagawa mo ngayon, kako? Kasi dati nagkikita tayo, nakikita ko, nagsishare ka ng Word of God. Pero ngayon, hindi na tayo nagkikita. Saan ka nagpunta, kako? Tapos sabi niya, hindi pala ako dapat magbasa ng Biblia, sabi niya. O, naloko na. O, sino naman nagsabi sa iyo yan na bawal magbasa ng Biblia? Dati nakikita kita, may dala kang Biblia. Nagbabasa ka. Nagsishare ka. Ba't ngayon sinabi mo hindi ka pwedeng magdala ng Biblia? Wala kang karapatan magbasa? Yun po pala, lumipat siya sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumao Felix Manalo. Sabi niya sa akin,
Kaya pala ka ako. Kaya nagtaka ako, doon niya sinabi na wala siyang karapatan magbasa. Naalala ko nung araw, meron po kami naka-inkwentro na nagmamagaling. Sabi ko sa kanya, kumuha ka ng Biblia mo. Ako, may kasama ko noon, dalawa kami. Sabi ko, nagbabasa kami ng Biblia, kaya may dala kaming Biblia. Tapos sabi niya, sige, pairamin mo ko ng Biblia. Hindi kita pairamin ka ako. Kumuha ka ng Biblia mo. Kasi yung lugar na kung saan kami nag-uusap, katabi lang yung bahay nila. Kaya hindi kita pwedeng pairamin sa Biblia ko. Kumuha ka na sarili mong Biblia, magbasa ka. So, hindi rin siya kumuha ng Biblia. Gusto niya, magaling siya, wala naman siyang hawak na Biblia. Yung pala, Iglesia ni Cristo pala siya. Na kahanib siya sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo. In fairness sa mga HISC, wala tayong batuhan dito ng karanasan ko ito. Bago tayo papalaw, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami, buksan mo ang puso't isip namin ng mga nanonood ng video ito upang sa ganon, O Diyos, maging tama ang aming pananampalataya na nakasulat po sa kasulatan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, meron pang isang matanda pa sa akin, senior citizen siya. Sa aking paglalakad, membro siya pala ng Iglesia ni Cristo, nitatag ni Felix Manalo na Yumao. Gusto niya akong pahandarin. Mabasa siya ng Biblia, talata. Nagbabasa naman ako. Aba, nung hindi niya kursunada yung binasa ko, bigla siya nag-react. Ba't ganun, sabi niya. Kasi yung gusto niyang marinig, hindi yun ang narinig niya sa Biblia ang dala ko. O, ikaw naman ka ako, kanina ka pa, pabasa ka ng pabasa. Ba't kaya hindi kaya ikaw magbasa ng Biblia ka ako? Yung pala, diakono siya ng Iglesia ni Cristo na tinayo ni Felix o Yumao Felix Manalo. Samantalang yung bahay niya, konting lakad lang, nandun na. Sabi ko, kunin mo yung Biblia mo. Yun ang babasahin ko. Kung ano yung gusto mong pabasa. Hindi rin siya umuwi para kumuha ng Biblia. Kaya napatunayan ko, yung mga umanib o sumangkap sa Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumao Felix Manalo, talagang bawal magbasa sa kanila ng Biblia. Yun ang itinatanim sa isip ng kanilang mga kapwa membro ng mga ministro. Naalala ko, yung nangangaral po ako sa public pa rin. Si Butete, naalala ko na naman si Butete. Pinababasa niya yung Roma 16:16. Sabi ko mamaya na. Kasi nangangaral ako eh. Kung gusto mo, magantay ka. Sabi kong ganon. So, umalis siya. Nung matapos na po ako mangaral, bigla ko nasa lubong si Butete. Kasi malaki ang tiyan niya eh. Hindi ko alam ang pangalan niya. Naalaman ko lang, ministro pala siya. Ministro naman pala ni Yumao Felix Manalo.
sabi ng mga taong meron. O ngayon kako, ano pa yung pinababasa mo? Ito ng Biblia kako. Basahin mo. Sabi niya sa akin, hindi, ikaw na lang magbasa. Isipin niyo po, ministro. Sabi ko, ikaw ang may sabi, basahin yung Roma 16:16. Ba't hindi mo kaya basahin? Ikaw magbasa, ako yung makikinig. Total, sinasabi mo nung basahin ko. Hindi niya binasa. Diyan mo makikita na sa kanila pala, mahigpit pala ang magbasa ng Biblia. Kaya marami silang naloloko eh. Naloloko kapwa nila Pilipino. Isipin nyo, nag-aral ka, pinag-aral ka ng magulang mo. Nung natapos ka lahat sa pag-ieskwela mo, sasabihin ng ministro, huwag kayong magbasa ng Biblia. Kita nyo po ang kanilang doktrina. Sila lang ang may karapatan magbasa. Ibang klase sila. Anong klase silang tao? Sila lang ang may karapatan? Ang masakit, nagbabasa na sila. Pilit pa nilang nililiko ang talata ng Biblia. Sipin nyo, sinabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Aba, binanata si Tomas. Si Tomas matagal nang patay eh. Si Tomas po, isa sa mga 12 apostol, yung maduda nang sinabi niya kay Jesus doon sa 1:20-28. Basahin ko. Ang sabi na, si Tomas kasi palahap siya sa Bible studies. Si Tomas, hallelujah. Kawawang Tomas, ano? Matagal nang patay, hindi siya makasagot. Hindi niya may depensa ang kanya sarili. Anong sinabi ni Tomas? 20:28 ng 1. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi niya kay Jesus. So para sa kanya, si Jesus Diyos niya at saka Panginoon niya pa. Eh dahil hindi naniniwala ang mga Lipores ni yung mga Felix Manalo, kaya si Tomas, binabanatan nila dito. Isipin nyo, sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. O Diyos ko, Panginoon ko. Nagkakamali daw si Tomas, nagulat siya. Kung babasahin mo yung 29, wala naman nakalagay doon na nagulat si Tomas eh. Walang sinabi si Tomas, ay magugulatin pala ako. O walang sinabi si Jesus, oy Tomas, nagulat ka yata sa sinabi ko. Wala naman sinabing ganon. Hindi ko alam saan nila pinulot siya nagulat si Tomas. Saan nila pinulot na si Tomas daw, palahap siya sa Bible study. Akala mo nung panahon ni Tomas, nandun na si yung mga Felix Manalo. Tao na siya. At nandun siya, sa eksena. Di ba, hindi ba panloloko yan? Binabanatan niyo yung patay niya eh. Banatan niyo yung mga buhay. Yung patay, hindi na makasagot si Tomas eh. Wala tayong personalan, ano? Pinapakita ko lang sa inyo ang kanilang sistema. Okay, punta na tayo sa paksa. Baka sabihin nyo po, tagal naman. Wala pa pala sa paksa yun. Dito nyo makikita. Meron po akong babasahin sa Biblia. Kung membro ka ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumang Felix Manalo,
Maghanap ka ng mga born again Christian na katabi mo lang dyan sa inyong tahanan. Kapitbahay, kung meron, lumipat na lang kayo. Bakit ko sinabi lumipat? Mas maganda lumipat kayo. Kasi sa Iglesia ni Cristo, hindi ka pwede magbasa ng Biblia. Bawal. Bawal nila. Kaya sinabi ko sa inyo ng apat na pangyayari, nakita ko doon, nahayaw nila magbasa. Ministro na nga ayaw pang magbasa. O basahin ko nga yung gusto ng ministrong gusto magpasiklab, ano? Daanan lang natin. Sinupalpal ko siya dito eh. Kaya hindi siya makakipo eh. Yung pala ministro. Kanya lang, sinabi ko naman, ministro pala yun. Ako hindi ko naman alam na ministro pala yan. Kundi nyo lang sinabi. Pero isa lang ang masasabi ko, sabi ko, nakatingin sila sa akin, pati ministro nakatingin. Walang alam yung ministro na yan. Nakatingin sa akin, di sa makapagsalita. O ano, magbasa ka kasi kako. Pinababasa kita ng Biblia, ayaw mo magbasa eh. Kaya sabi ko, wala kang alam. Inuutosan mo lang akong magbasa eh. Ito po yung pinababasa niya. Dito ko siya sinupalpal eh. Roma 16:16. Magbatiyan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Ang nakalagay, mga Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin ng mga, marami. Maraming mananampalataya. Iglesia kasi mananampalataya. Ibig sabihin ni Pablo, kayong mga mananampalataya kay Kristo, magbatihan kayo. Sabi ko, inaangkin ninyo yan. Yan itinayo ni Pablo. Hindi tinayo ni Yumao Felix Manalo yan. Ngayon inaangkin mo yan. Na kayo yan. Na kayo dyan. Bakit? Tao na ba si Felix Manalo noon, kako? Di siya makakibo. Ang tinutukoy ni Pablo, yung mga napangaralan niya sa kanyang panahon. Magbatihan kayo. Hindi sa panahon natin. Sa panahon ni Pablo yan. Kasi sulat ni Pablo yan. Pagkatapos, noong 1914 lang kayo sumulpot, Antimano, inaangkin nyo kagad dyan. Hoy, gising! Nakabasa lang kayong Iglesia ni Cristo. Ginagawa nyo pa single-single yan eh. Ang nakalagay, mga pangmaramihan. Yung ibang ministro nila sa mga debatista, pinuputol nila yon. Nawawala yung salitang mga. Ang nakatira na lang, Iglesia ni Cristo. Eh kahit naman Iglesia ni Cristo mababasa mo, hindi pa rin kayo yan. Panahon ni Pablo yan eh. Kaya sinabi ko, si Butete, ministro, walang alam. Nakatingin siya eh. Sige kako, sumagot ka. Hindi ba ito pinababasa mo kako? Pero ayaw mong magbasa. Kaya ako nang babasa sa harap ng tao. Hindi kayo yan. Panahon ni Pablo yan. Hindi makakibo si Butete. Ano sasabihin niya? Unang-una, ayaw niya magbasa ng Biblia. May Biblia ko, pinababasa ko naman sa kanya. Ayaw niyang basahin.
Gusto niya kung magbasa. Bigla ba naman sabi niya, pag ibasa mo nga yung yung Roma 16:16. Di kabastusan to nangangaral ako, sumisigit siya Kaya sabi ko sa'yo, mamaya na pagkatapos kong mangaral. Di ba kabastusan niya? Kasalukuyan ko nangangaral in public, bigla siya sisingit. Gusto niyang magpaandar Gusto niyang magpasiklab, pero walang alam. Walang alam. Bakit? Walang dala Biblia kasi bawal. Nakikita ko po na ang dala-dala nila yung sombok, imnaryo. Yung iba dala-dala pasugo. Nakakasalubong ko sila sa dahan. Kaya alam ko balik tayo sa paksa. Dinahanan lang natin yung si Butete. Bigla ko naalala yung Butete na Matagal ko na siyang hindi nakikita Minsan nakita ko, nagpapasiklab. Hindi ko na lang pinansin. Kasi sisikat pa. So dito po sa libro ng 1, meron kong babasahin. Kaya ko po sinabi, kung membro kayo ng Itenayong Iglesia ni Mount Felix Manalo, lumayas na kayo dyan. Lumipat kayo sa mga ibang denomination. Basta umalis lang kayo dyan. Huwag kayo magpauto. Huwag kayo maging uto-uto. Nagaya ng paksa. Sa 1:18, meron po nakalagay na ganito. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Kailanman. Ibig sabihin, wala nakakita sa Diyos na tao. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Tinutukoy tao. Wala daw taong nakakita sa Diyos. Ayon sa kasulatan. Tuloy. Ngunit, ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Sinong tinutukoy na magpapakilala sa Ama? Di natural si Jesus. Sa ibang salin ng Biblia, King James Version, ang nakalagay doon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ngunit ipinakilala siya ng bugtong na anak, ang Ama. So, tinutukoy po, ang nakakita po sa Diyos, walang iba kundi si Jesus. Paano naging tao yan? Walang taong nakakita, sabi kung sasabihin naman ni mga Felix Malalong patay, tao si Jesus, di mali itong kasulatan. Walang tao. Alam nyo, iniilagan nila yung talatang ito. Kasi dito mabubuging sila Ang paniwala nila sa Panginoong Yesus ay tao. Sabi ng talata, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Wala raw tao. Ayon sa kasulatan, 1:18 ng 1. Kaya ito iniilagan ng mga nagtuturo sa ministro ni Mount Felix Manalo. Booking na booking Kaya sinabi ko, lumipat kayo sa ibang reliyon. Maghanap kayo. Ang dami namang naglipa ng reliyon dyan. Suriin nyo lang. Iwanan nyo yung tao na yan. Tao si Jesus, hindi Diyos, kailanman. Walang mangyayari sa inyo dyan. Pa-impyerno yan. Isipin mo. Ganun na lang kanilang, kung ibaba nila si Jesus, tao. Pagkatapos si Mount Felix Manalo, anghel. Sa literal, mataas naman ang anghel sa tao
Oh, di lalabas, mataas pa si Felix Manalo patay kesa kay Jesus. Kasi pinagdidiin nila, Jesus, tao, hindi Diyos, kailanman. Oh. So, nagpakilala sa Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Yesu-Kristo. Ito po yung anak na bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang nagpakilala sa Ama, sa kanyang Ama, sa Diyos. Ano bang pakilala ni Jesus sa Diyos? Oh. Doon sa Mateo, sa Lord's Prayer. Mateo 6. Anong sabi dito ng Panginoong Yesu-Kristo? Ito, babasahin natin. Sa 7. Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa aba ng kanilang sinasabi. 8. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo tingin ito sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ito turo ni Jesus. Kanino tayo sasamba? Sa Diyos Ama. Ano nakalagay? Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Praise God. Napakahalaga po yan. Yan ang turo ni Jesus. Yan ang pagpapakilala niya sa kanyang Ama. Oh. Ano naman na sinasabi sa libro ng awit? Dito sa awit 95. 1. Tayo na't lumapit kay Yahweh sa Diyos. Siya ay yawitan ang batong kublihan, atin ngang andugan, masayang awitin. 2. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga hawiting may tuwa at galak. 3. Sapagkat si Yahweh, siya'y dakilang makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sino man na diniyos. 4. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati ang kalaliman ng lahat ay sa kanya, maging ang mataas nating kabundukan. 5. Kanya rin ang dagat at pati na ang lupa na kanyang nilalang. 6. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa atin may lalang. Maging sa lumang tipan man, ang kanila sinasamba, niluluhuran, walang iba kundi ang Diyos.
makapangyarihan sa lahat. Ganon din po ang pagkilala ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama. Kagaya nung nakasulat sa Lord's Prayer, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Oh. Napakaliwanag po, ano? Siyang nagpakilala. Ang anak ang nagpakilala sa kanyang ama. Yun ang nakalagay doon sa 1:1:18. Kung gagamitin yung Biblia, ang Biblia. Meron pa tayong titignan dito. Sa 1:5:37, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatutuho rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita man ang kanyang anyo. Talagang wala po nakakita sa Ama. Ito, may kausap ng mga tao si Jesus sa kanyang panahon. Wala kayo nakita. Ni narinig, wala nga kayo narinig, sabi niya. Kaya napakahirap naman sabihin si Jesus ay tao at hindi Diyos. Maliwanag po, 1:18. Sa 1:6:46, hindi to nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Maliwanag po. Sino po yung nagmula sa Diyos? Si Jesus. Anak siya eh. Doon sa King James Version, ang Biblia, kukunin ko po sandali.